Hello. Nakakapanibago rito. So, good evening po. Thank you. Good evening. Brother Dante, Surat. Para worship talaga. Sabi sa akin ni Brother Roski, kaya nandito yan eh. Dahil ikaw pupunta ka rito. Si Dante Surat talaga. Pasaway pa rin hanggang ngayon. So, natutuwa na po ako this evening makasama kayo at na naatasan ang yung habang lingkod, magpasensya na. At kami po ay nag-start ng dito sa Ilan ng Buhay. Way back then, yung wife ko po, si Sister Yoni, wala nakakakilala sa kanya. Kaya dahil ng pagpasok namin, pagpasok ko, palagi siya ang tanong, ako hindi tinatanong. At we are happily married. Happy nga. At matagal na rin po kami sa community ng Corpus Christi. 31, tatlong dekada na talaga. Matanda na. Kaya puti na ang buhok. wala namang pagkakaila. Then, back then, ang pinakaunang nagpastor sa amin, hindi ko makakalimutan, a backgrounder, an history of that, a genesis of my life as journey my faith, starting this Ilan ng Buhay. Back then, ang kasama ko sa Osod, sina Brother Felizardo Pantalitas, sina Abe Ocampo, sina Moralion, sina Ed Vergara, si Bartolome, saka ang pinaka-masipag at hanggang ngayon, pinagdarasal po namin si Tito Raul at saka si Stefan. These are the people na nagpastol, nagpanday, how we have accomplished these things sa community ng Corpus Christi. Sabi ko nga, 31 years, kung naglolokohan lang kami nitong community na ito, di loko-loko na ako hanggang ngayon. Pero 31 years, loko-loko na ako. So siguro kayo, loko-loko na rin. Ilang taon na po, then, napakasarap, no? Balikan. As we started the community Corpus Christi back then, pero yung the music, kanina, sabi ko nga kay Brother Roski, 10 years ago, 15 years ago, ganun din, yung music feed, ganun din, nawawala. Parang kapri lang. So, really, it's an amazing na magiging part dito. Kaya sabi ko kay Brother Jun, bro, pwede bang call a friend? Call a friend, 31 years na. Parang takot na takot pa. But I just want to clear na 1 week ago, binigay itong talk, napakasarap. At good evening po sa mga chapter head, sina Katoto at kina Ed Alere. Palakpakan po natin. At yung mga coordinators ng sector, dito na isa-isahin si Brother Roski. Sa si Brother Roski. Yun, palakpakan naman natin. Coordinators, mga working in the sector like Brother Ronald, sina yung PFO natin, ang galing. Ha? Brother Nick. Nick ba yan? Nick? Baka magkalit sa akin, nakatatatlong kamay na ako. So, siguro this evening, gusto ko lang pong makapalis ng kaba. At this talk, last 2 talks, 5 and 6, the Christian personal relationship is yung remaining ng itong Christian formation natin, the CPR. Napakaganda nito during the 4 talks, parang binigay na sa atin yung pagiging, paano tayo magiging matatag din ng ugnayan sa ating kapwa in CFC and outside CFC. Pero come to think of it, itong gabing pag-uusapan natin, working out difficulties in CFC, may nahihirapan pa ba as member ng Corpus Christi in CFC? Wala na, no? Meron pa bang nahihirapan? Meron pa bang marites sa Corpus Christi? Wala na, di ba? Marami ba nag-aaway-aaway? Wala bang nagtatampo-tampo? Wala na, di ba? Wala na nag-uutangan. Wala na rin, di ba? Wala na nagkaklataylo. Wala na ba? Wala na nagre-reklamo. CFC, these are really the difficulties we encounter usually in the beginning, at the end of as we join
journey, our faith in our service sa Corpus Christi. Wala na yun ngayon, di ba? Wala na yung mga yun. Wala na, di ba? Hello? Wala na? Wala na. So siguro punta tayo sa pangalawa. Ang pangalawang to, working out outside CFC. Yeah. Yun na lang pag-usapan natin, mga outside. Hindi na yung inside. Kasi ang inside, parang kung minsan, masusuntok ka sa puso masusuntok ka sa kaibuturan. Ako pala yun. Yeah. So working out difficulties in CFC, napaka sarap tingnan nung nakaraang linggo, nung bagyo. Saan po kayo noon? Nabaha. Umuwi ng madaling araw ng alas 2, alas 3. Na-stranded, di ba? Nung pagdating namin, galing sa Apo, sa Japan. Yung Apo, Japan, Aponesa. Pinasyadan, nakipaglaro. At na-stranded kami sa airport at nakarating kami ng 11:30, 4 o'clock a.m. sa bahay. At nakita ko yung sistema at kahirapan ng pag-travel from their own. At masaya. How I wish all yung mga drivers ng TNBS, mga drivers, mga commuters, mga factory workers, mga ka-opisina, mga tricycle drivers are all CFC. Di ba? Nakaka-relay ka? Kasi kapag CFC lahat to, wala kang problema. Maglalakad ka sa daan, wala kang katakot-takot kasi lahat Corpus Christi. Amen po? Amen. Kaya nakakaswerte natin kung lahat we were able to evangelize 100% the whole community, the whole Philippines, and members of the Corpus Christi. At masaya po ako during that time, nung pag-uwi namin, after 2 days, 2 araw kami brown out. wala kaming kuryente at di ko alam kung di kami nakapagbayad o napupulan kami. Yung kuryente, call a friend. Isang tawag lang at imano dumating. Si Brother Ferdy, Corpus Christi yun. Di ba? Si Corpus Christi, Brother Ferdy, 71 years old. Ang timano pumunta ron, tuturuan ka. Di ba? Ganun kaganda ang community ng CFC. Ang timano, nandun sila. Unfortunately, yung problema namin, hindi yung inside, outside the power line, connecting our line to the Meralco. Hindi niya kaya. Tawag, call, hanap po kami for the friend. Until such time, nagpe-prayer meeting kami, nakausap namin si Brother June, kung sinong may kakilala sa Meralco. Meron pala. Meron taga Meralco pala rito. Malakbang natin si Brother Ruben. Pero if only our members in CFC, you can easily call these people to help you in things like that, di ba? Ikaw na kaya matulog walang electric pan, napakahirap. At kung minsan nabubusik ka na, tapos ang sasagot sa iyo sa Meralco, yung call center, yung sagot ng sagot, parang So siguro ito po yung pinagkalob sa atin. At pasalamat ako kay Tito Ruben. Talagang basta Corpus Christi, maasahan kayo. So, working out difficulties in the scriptural standard relating outside. Ano ba yan? Yung unang-una pala, talaga. Outside CFC na tayo. Inside muna tayo. Inside. Difficulties. Working out difficulties in CFC. Si Ephesians 4. Ito po, basahin po natin, tulungan niyo po ako. Ephesians, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, nakikiusap sa inyo na mabuhay kayo gaya ng nararapat na tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mainaon at matyaga. Magparaya kayo na maging dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na buklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu, kung ang paano may isang pag-asa para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama, nating lahat sa higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at mananatili sa lahat. Di ba napakaganda sa Efeso, sinabi sa atin ng gano'n.
kapag couples for Christ ka, alam na natin lahat yun. Sa Efeso rin, bagitin ko rin sa Efeso 4:25. Kaya nga, itapon din ninyo ang kasinungalingan. Sinungaling pa bang member ng CFC? Wala na. Kaya itapon na ninyo ang kasinungalingan, magsabi ng katotohanan. Wala na sinungaling dito sa couples for Christ, di ba? At isa sapagkat tayo may isang bahagi ng katawan. At ang pagsisinungaling sa couples for Christ, hindi practice yun eh. Wala sa CMC yun eh. Lalo na sa cluster 2. Amen po, mga kapatid. Sa Efeso 4:27, nagsasabi, huwag ninyong bigyan ng lugar ang Diablo. Kapag kasi binigyan niya ng pagkakataon ang Diablo at kalaban, mapapariwara ang buhay, relasyon ninyo sa kapwa-tao nyo, higit sa lahat sa pamilya. Amen po? Sa Efeso 4:29, huwag kayong lumabas ng iyong bibig ng anumang masasamang salita, kundi mabubuting salita, mapagpapakas sa mga nakikinig upang makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Amen po? Hindi yung pagsalita at paglabas nyo, wala na nagmumura. Sa Couples for Christ, may nagmumura na. Wala na po, no? Wala na nagsasabi ng masasamang bagay sa kapwa natin at higit sa CFC. Wala na yun, di ba? Wala na. So, ang swerte ng Couples for Christ at lahat wala na. Sa Efeso, babasahin ko na lang po lahat. Verse 4:32, maging mabait kayo at maawain, pagpatawad. Isa, tulad na mapagpatawad sa inyong Diyos dahil may Kristo. Nakakapagpatawad ba kayo dahil sa kakulangan, pagkakamali ng kapwa? CFC yan, pag may nagkamali ang kapwa, handa kayo magpatawad. Amen po? Amen. Amen. Kung minsan, meron tayong practice sa community, kapag nagkamali, nandun na yung kung minsan, pabayaan mo yun eh. Kung minsan, pasaway nga yan eh. Walang problema. Hindi nyo binibigyan ng pagkakataon na ipigawan at kapatawaran. Kapag Couples for Christ ka, handa ka makapagpatawad kung ano man yung pagkakamali at pagkukulang ng kapatid. Amen po? So, yun yung mga salita sa Efeso na sinasabi natin. At sabi ko nga, ang pagmamahal at pagkakaisa, ang important to our life in CFC, ang peace that binds together, ang pagkikipag-isa, next po, pagkikipag-isa ng natin dahil sa pag-ibig, nandun po yung function-right relationship natin. So siguro, tingnan natin yung difficulties kapag Couples for Christ ka, nandun yung kababahan mo, hindi ka mapagmataas, hindi ka arrogante. May arrogante ba ba? Matahimik na lahat, ano? Mapagpasensya, mapagbigay. Madali kang makapag-deal when it comes to difficulties. Kung may problema ka, hindi ka kumisan nagsisigaw sa kapwa-tao. At ganyan yung meron ka, nagmumura ka agad. When you face like that difficulties, meron ka ng pasensya. Meron lang yung proper speech, yung salita mo, makapagpahayag. Yung paglabas mo, hindi mo na nagmumura. Wala nang nagmumura rito ng CFC. Amen po? Amen. At siguro nandun po yung wala na yung anger, galit, wala na slander, malice, kundi nandun yung time, kabaitan, compassion, at saka forgiving. These are the character traits na dapat meron tayo bilang member ng Couples for Christ. Amen po? At siguro ito po yung dapat makita natin ng mga sa labas na bilang tagaganap na kayo ng nananampalataya as Couples for Christ. Peace is not just the absence of fighting, but refers to good, positive relationship which bring... Ito, yung pa, isa pa. Tita. Isa pa? Mabilis, ano? Yung una pa, tita. Yan. Next. Magic pala yun. Ang pag-ibig ay pagkakaisa ng mahalaga para sa ating buhay. Kapayapaan, gabay, magandang pagsasama. Kapayapaan ay hindi lamang kawala ng laban, kundi tinutukoy mabuti at positibong ugnayan magdadala ng kabutihan para sa lahat. These are things na dapat natin tingnan. We are hindi ibig sabihin ng kapayapaan, hindi kayo nag-away-away. Yung ugnayan, pagkakaisa at sa lahat. We will be having this kind of fighting kung
wala, hindi yung formation ay tinuturo sa atin, kagaya nitong formation track na ito ng CPR, ay hindi natin nabigyan ng diin at na-realize at nabigyan. So, ito po yung sa scriptural standard of peace, yung magiging pagkakaroon ng kapayapaan sa atin. Yung kapag sinabing kapayapaan, wala kang problema. Wala kang at peace ka sa lahat. Yung ugnayan ng pag-ipag-ugnayan mo sa kapwa-tao mo ay nandun yung presensya ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. So siguro, kahit nandun yung pag-uugali na dapat meron tayo, yung na tinitingnan, na pinag-aaralan natin, we are hindi tayo 100% na develop na kailangan natin tingnan. We are not still fully formed. We will occasionally fail in righteousness. Nagkakamali pa rin tayo. Kahit na 31, 20 years, 15 years, and 10 years member. Even if you are an Arsenal, even if you are a member of the for Christ, kung minsan nandun pa rin yung pagkakamali. At siguro, tingnan at balikan natin kung ano pa yung dapat tingnan natin, yung pagkakamali na yun. We will still encounter difficulties, conflict, and misunderstanding. Hindi naman immune tayo when it comes to this kind of difficulties once you are a member of the Focus for Christ. Wala nang assurance yung failure, yung difficulties in life, kasama yung mga anak, kasama yung pamilya, sa trabaho, higit sa lahat, sa kapatid. Marami. But the main goal natin bilang member of the Focus for Christ is peace. Yung fullness of God's life through CFC. Ito po yung ma-experience natin. Sa Lucas 11:17, ang sabi po, datapat siya nagkakataon ng pag-iisip nila, kanila'y sinabi, ang bawat kaharian, babahagi dito, laban sa kanyang sarili, ay magkakawatak-watak sa sambahayan, ay nagkakabahagi, laban sa sambahayan, ay nagigiba. Ito yung sinasabi natin, division. Kung hindi tayo inuwan sa kanya, nagkakaroon ng pagkawatak-watak. So siguro, in unity with this kind of teachings and learnings, malalaman natin kung wala tayo sa hulog at makita natin yung walang direksyon in line with the principles in the community of Focus for Christ, masisira yung buhay natin. And we cannot in any way go in the very vision that we have, yung family, the Holy Spirit, yung the family, the Holy Spirit, renewing the face of the earth. So ito po yung pinaka-mission natin, Focus for Christ. Siguro dala-dala natin, kultura, at nasa doktrina ng katawan natin, bilang member ng Focus for Christ, ito po yung buhay na meron tayo bilang evangelizer. So, ito po yung magbibigay ng lakas, ano man ang trabaho, ano man ang problema, difficulties in life na meron tayo. So, next, speaking for fruits, Ephesians 4:25, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Dahil member tayo ng Focus for Christ, ang pagsasalita ng tapat at katotohanan ay dapat mangibabaw sa atin. Amen po? Kung minsan, meron tayong practice in the CFC, yung pag-ugli ng pagkakamali at hindi pagsasalita at pagsasabi ng tama sa mga leaders natin, kung minsan ay evidently nakikita ng mga leaders. Kung minsan tatanungin ng chapter, nag-prayer meeting na ba kayo? Yes, yes bro, yes sis. Tatanungin pag nag-prayer meeting, kailan po yung prayer meeting kagabi po? Ba't walang picture? Kung minsan, picture na nga lang, kinatatamaran pa. Yung pagsisinungaling in the sense na tinetest lang yung pag-uugali na meron tayo, na dapat wala na ito, di ba? May nagsisinungaling pa ba sa leaders natin kapag tinatanong ng mga chapter head na kung nagpe-prayer meeting? Brad, mayroong formation eh. May teaching tayo sa sainang buhay eh. Atin ka? Yes bro, atin ako. At sigurado yun, pupunta ako doon. Pero kung minsan, hindi mo siya makita, di ba? So siguro ito yung realization natin, yung hindi magsasabi ng tapat. Sabi nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng patagalan, yung maduwag. So siguro realization and affirmation
of our work in the community of Christ na yung pagsisinungaling dapat wala na ito. Just avoiding do something to speak, we should not withhold the truth from one another. Kung may alam lang kami na hindi tama at hindi ayos sa kapatid, huwag mong itago, di ba? Siguro meron lang correction, meron lang sabihin. Dapat, sis, bro, sabihin mo na lang yung totoo na hindi ka makakaten dahil may pinuntahan ka. But definitely, you don't tell a lie sa leader. Kasi kung minsan, pinagdadasal tuloy niya kayo. The fact na bago pa man ang isang prayer meeting, bago pa man ang teachings, o kaya yung like assembly, pinagdasal niya makarating kayo and yan, magbibigay ng dahilan dahil hindi kayo makapunta. Confront difficulties that affect relationship negatively, be reconciled. Next po, isa pa, bago pa yan. Sa Mateo 18:17, ang sabi po, sa 15:17, ang sabi, kung magkasala sa iyo, kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ang sarili na tungkol sa kanyang kamalian. Kung makinig sa iyo, siya sa iyo, na ibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa tao upang ang lahat ay pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia na nangyari. Kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ito rin siyang parang hindi o isang maninigil ng buwis. Ito po yung isang pag-uugali na kung minsan ang kapatid natin ay nagkakaroon ng hindi maganda at magasipang na pag-uugali. Ang sabi nga rito, kung nagkaroon at hindi maayos yung gawa at yung gawa niya sa atin, kailangan natin tingnan, kailangan natin dalhin yung kapatid natin para mapanumbalik ang kapatid natin. Kung ayaw pa niyang makinig, sumbong niya sa chapter 8. kung ayaw niyang makinig sa inyo, magtala kayo ng dalawa o isa pa para may paniwanag sa kanya na yung bagay na yun dapat hindi niya ginagawa. Pero kung hindi pa rin, at talagang matigas ang ulo, bayahan niyo siya. O bayahan niyo siya at mag-lie na siya. At mag-lie na siya. Thank you, waiter. So siguro po ito po yung tingnan natin sa kapatid natin. Kung minsan, pagkakamali niya, iiklahan natin, dali natin sa tamang posture bilang member sa Corpus Christ. At kung hindi pa rin siya makinig, i-relay natin ito sa mga top leaders natin. At alam natin nagkakasala siya, nagkukulang siya sa kanyang pamilya, sa mga anak. Hindi sapat yung pagiging kaibigan, pagiging membro, pagiging leader, pagiging united, na hindi mo na siya dapat bigyan to reprimand or to say the least yung mga bagay na dapat yung gawin. So next, sa Mateo 5 verse 23-24, kaya kapag ikaw magdala ng iyong kaloob sa dambana at doon maalala mo na iyong kapatid ay laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ng iyong kaloob, lumakat at magipagkasundo ka muna sa iyong kapatid pagkatapos bumalik at magandong sa iyong kaloob. Ito naman yung ikaw na nagkukulang, nagkakasala, na ikaw na membro ng Corpus Christ, ang pinapatungkulan nito. Kung naghahandog ka at alam mong mayroon kang napagkamalian na kasalanan sa kapatid natin o kaya sa gawain ng Corpus Christ, alisin mo muna, huwag mo munang pumunta dyan. Puntahan mo yung kapatid natin at manghingi ng kapatawaran dahil sa inyong pagkukulang. Kasi kung minsan, dasal ka ng dasal yan, yung kalooban mo, nandun pa rin yung sukal, nandun pa rin yung pagkakamali. So siguro, ibuksan natin yung ating kaisipan at gawin natin ito ng inisyatibo para sa atin. Kung nagkukulang ka, gawin natin maliwanag ng sikat ng araw na handa kang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo sa Kanya. Kung nagkasala ka talaga at really sa
sign na may kababang loob na dapat may pakita sa iyo na dapat hihingin mo ng kapatawaran nito. At gusto ko lang i-recall on way back then during my couple days. Meron akong nasabihan na member, leader at that time, na nasabihan ko na mali siguro yung posture of delivery. Alam mo sa Couples for Christ, meron tayong joke minsan na caught by surprise yung kapatid natin na hindi niya nuggets to the extent of retaliate. Hindi naman galit din. Siguro tampo at the same time, naghalit din. So ako talagang pinursige ko yung kapatid na yun. Humingi ako ng kapatawaran sa kanya to the extent ng sabi ko na, Brad, kung ito yung pagkukulang ko, kasalanan ko, patawarin mo ako. Wala akong sinasabing masama, wala akong intention balikin ka. Alam niyo mga kapatid, pati yung anak niya talaga, nandun din yung galit na sa akin to the extent. Pero yun yung journey natin as members ng Couples for Christ. Regardless of the things na yung family niya na sumasama for that, tanggapin pa rin natin. Hihingi pa rin ng kapatawaran. At nakita ko yung blessing after that. Nung nagkaayos kami, mas malalim pa yung napagkasunduan namin dun sa pagkatampuhan na namin sa isa't isa. Really kung napabayaan mo, salita ko ng salita, member assembly, teachings, and all that, and yan yung kapatid ko pala nagtatampo sa akin. So sayang, siguro ganun din siguro yung proper posture natin bilang leaders, bilang united, bilang house of death. Kung meron pagkakamali, pagkakasala, kapit face the situation, tanggapin na natin ito na mali. Wrong is wrong, di ba? Amen mga kapatid? Working out with conflicts, kailangan natin tukuyin kung ito ay isang usaping tama o mali, isang usapin mas mabuti o mas masama, simpleng usapin na personal na kagustuhan, humingi ng kapatawaran. Kung mali is mali, di ba? Kung member ka ng Couples for Christ, hindi ka naman dapat, yung mababa yung puso mo, yung matampuhin ka. Kung mali ka, tanggapin mo, mali ka eh. Hingin mo ng kapatawaran nito, kausapin mo siya. Kasi kung minsan, umiiral yung kasabihan, hindi, member ko lang yan eh. Wala siyang karapatang magtampo sa akin, ako yung leader niya. Hindi yung kapatid, regardless of your position, bilang united, kahit member mo yan, kahit kung nagkamali ka, hingin mo ng kapatawaran at ayusin yung mga bagay na yun. Mali is mali, di ba? At siguro ito yung bagay na tingnan natin. At manghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na ito. At ask forgiveness. Reprove your brother and sister for what he is doing. Yung kapag inihingi mo ng kapatawaran, yung kasalanan na meron tayo, at nagiging maluwag sa kalooban natin. Kalooban mo at nagiging masaya ka bandang muli. At siguro ito yung bagay na magdudulot. Pag sabihin mo yung kapatid kung ano ang kanilang mali, ginawa. Ito po yun. Kasi kung minsan, sila naman yung nagkamali, sila naman yung nagkulang. As members of the Couples for Christ, dapat clear enough to say, sorry brother Ed, at nagkamali ako, mali ako yung pananaw mo, mali yung magpapakilala ko sa iyo, at sana mapatawad. Ganun yun, ayusin natin kasi let's call it spade is a spade, di ba? Kung mali, tingnan natin kasi ito yung magbubukas ng malalim pang relasyon sa atin. Next. Sa Colossus 3 verse 13, magpasensya kayo at isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kagaya ng pagpapatawad sa inyong Panginoon. Ganun din yung sinasabi ko. Yung kung paano tayo ang ating Panginoon Jesus ay pinatawad tayo, ganun rin sana tayo. Kapag nagkamali at nagkasala ang ating kapatid, handa tayong ibigay yung kapatawaran. Di ba? Sino ka, kahit na master head ka, kahit na chapter head ka, kapag humihingi ng kapatawaran ng kapatid natin, ipagkaloob natin. Kasi ito po yung magbibigay lalo ng pagtatatag ng relasyon yung dalawa. Di ba? Huwag mong siyang pabayaan lang because of that small mistakes at hindi mo inayos yung kanyang gawain at nagkataon
ng isang sugat sa relasyon na meron kayo. Next. Yung normal na pagtatalo ng CFC, gusto ko matapos ito kasi top 30 minutes pa eh. Nandito na yun sa ano natin, sa alas 9 na ba na. Sa normal po yung conflicts in the CFC. At hindi po ako naniniwala sa katuruan, do matagal na tayo sa community, walang conflict na nag-exist sa community natin. Pero kapit dapat tanggapin natin ito ng isang hamon. Kung lalo pang magpapatatag ang relasyon na natin at ugnayan sa isa't isa. Huwag tayong manawa, huwag tayong magsawa na gawin ito na porket couple surprise ka, nandun na yung assurance mo na hindi ka na nagkakamali. Hindi po. So siguro ito po yung mga bagay na tingnan natin, yung tamang posture, tamang attitude na gawin natin. In conflicts in CFC, we are still imperfect and we are still learning. Kagaya po ng nabanggit ko, kahit po matagal na tayo, we are work in progress. Work in progress pa rin tayo. Nandi po pa rin kaya na meron tayong formations, teachings like that. We will be having this kind of formation para lalo tayong mapastulan, para lalo tayong ma-purify sa mga kasalanan ng ginagawa natin. We do not overcome these conflicts, instead we have to overcome them in Christ. Kailangan natin ating Panginoon. Yung itong conflicts, ito yung pagkakahiwa-hiwalay, yung pagkakasala ng isa, yung matampuin, pagiging arrogante, pagiging masama ang salita, pagiging pagiging pagkakasundo, ay may resolve yun sa pamamagitan ng ating Panginoon. We have to be thankful for this kind of opportunities. That conflicts to bring us grow in loving one another. Because of this conflict, we will be growing opportunity to know more about Christ. Diba? Our goal is to let the Lord change us, this kind of people. Ang goal natin palitan tayo ng ating Panginoon. Hindi yung tao ikaw mismo. Akala natin ang magbabago yung ibang tao, pero dapat ikaw mismo. Dapat nandun yung pagiging pasensya, pagiging mapagpatawad, pagiging peacemakers, just like Jesus Himself. So ito yung mga bagay na tingnan natin, yung pagtsatsaga, kaamuan, pagiging mahinaw at hindi agresibo. Siguro ito yung katangian na dapat makita natin. We are in this community, we have this kind of difficulties, and yet we have to face this kind of challenges in the CFC. So, bagay na dapat malinaw sa atin na kailangan magiging kamukha natin sa ating Panginoong Hesus. Kung paano siya makapagpatawad, dapat ganoon din tayo. Amen, mga kapatid? Amen. So, 8:15 na, darating pa yun. Ito yung layunin, hayaan si Jesus na baguhin tayo kung maging uri ng tao. Layunin bilang isang membro ng Corpus Christi na baguhin tayo na kagaya niya at kasama natin like Jesus Himself. So next, ang topic natin ulit, yung difficulties. Mabilisan ito. Relating with people outside CFC. The last talk is about in the CPR, Christian Personal Relationship, is yung talk number 6, relating with people outside CFC. Ito yung kuminsan hindi challenging sa atin. Although we can relate everyone as members of the Corpus Christi sa kapwa natin CFC, yung ibig sabihin kapag kung magkamali ka, humingi ka ng tawad. Sorry po. This last talk, relating with people outside CFC. The last talk is about inside in CFC. This is one about those people who are not CFC. Sa kanina, binabanggit ko, yung mga kapatid natin, hindi natin kabagan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Napakahirap at napakadali na tingnan
at gawin ang mga bagay na kasiya-siya sa kung ang kausap mo, kumari mo, kachikawin mo, ay kapwa mo offers for price. Naiintindihan ka, kung isang magkakamali ka, yes, magkakamali, pero mapapatawad ka kasi offers for price kayong dalawa eh. Naiintindihan kayo. Kung may makapagsabing hindi maayos, siguro mapatawad niya kayo. Amen po? Pero iba yung community outside CFC. Paano naman yung mga kapatid natin na who are not really a member of the offers for price? Mahirap bang tingnan at ayusin yung mga non-CFC. So, paano nyo maibigin ngayon kung non-CFC na ikaw, CFC, dapat maipakita mo. Bago ka tumapas sa tahanan mo o sa subdivision mo, siguro kita sa iyo yung nagre-relate kung iyan yung offers for price. Yan yung ka-brother natin, yun ang sister natin. Wala na yung siga-siga, wala na yung palasing-lasing. Di ba? Yung nakita mo parang hindi ka na kailangan mag-evangelize, magsasalita sa kanya dahil nasa kanya yung kariyan at yung kabuuan ng pagiging Kristiyano. Amen mga kapatid. Our ongoing significant relationship kasama yung pamilya natin, yung mga anak, asawa, mga kasambahay, mga kasama natin. Ito yung mga outside na dapat natin tingnan, ayusin, gawin ng ginagawa natin. Next. Tayo ay nasa mundo kung saan tayo lahat ay pantay-pantay. Kung minsan outside world, dapat tingnan natin kung ganito ba yung kalakaran, pagsasayos ng buhay natin na sa outside world, iba kasi ang pag-uusapan natin. Tingnan natin ito. We have to relate people both inside and outside. Sa 1 Peter 1, 2, next slide please. Mga bagay nila. Next po. Ito po, kailangan natin makipag-ugnayan ng mabuti sa mga tao sa loob at labas ng CFC. Sa inside, 1 Peter 1 verse 22, kayong nalinis na sa inyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at nag-aari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayo ang nagmamahalan. Ito po yung inside the CFC. Ito na yun. At nakita natin sa 1 Peter 1, 2, na swerte tayo. We have this kind of information, teachings and that to transform us who we are now as a member of the community of Offers for Christ. In Colossians, outside, sa outside, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong maging kaaya-aya at kapag-ipakinabang ng inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ito po yung hinihingi sa atin ng mga top leaders, even our cluster, mga chapter natin. Kapag nakikisalamuha tayo sa kapwa-tao, dapat makita sa atin yung kababaang loob. Dapat makita sa atin yung Christ-like. Di ba? Kung minsan, meron tayo yung pagiging magaspang, pagiging salita at pagmumura, wala na sa atin. Amen po? Nagmumura ba? Kasi siguro, bilang in the world, dapat makita sa atin, mag-reflect yung buhay natin kung ano yung dapat makita sa atin. Bilang believers, bilang mananampalataya, tingnan natin at ayusin natin yung mga bagay na magpapalakas pa sa community natin ng Offers for Christ. Paano ka makaka-imbita ng member, makakapag-imbita ng mga sa kapatiran ng community ng Offers for Christ? Ikaw mismo, palagi kang nakaubad sa labas sa kalsada at nakikipag-inuman. Di ba? Paano ka makakapag-evangelize sa community natin at magiging membro ng community ng Offers for Christ kung makita, nagigipagsuntukan ka? Di ba? Kung minsan nagigipagsuntukan ka, dala mo pa yung t-shirt mo, Offers for Christ. Di ba? Nakakatakot, siguro, tingnan sa kapatiran, membro ng Offers for Christ, nagigipagsuntukan, dala niya yung community na t-shirt natin. So siguro, maging maingat po tayo sa labas.
Di ba? Tinawag tayo bilang believers as worker in our community Gospel for Christ to evangelize the whole. And this is the one way of saying na para makapag-evangelize tayo, gawin natin yung tamang posture at pagtawag sa mga kapatid natin. Di ba? Kung hindi ka handa at ready for that, siguro, babayaan mo lang, pare-pareho lang naman tayo, lasing ko rin yun eh. Dati ng lasing ko, yung mga sama-sama na lang kami. Pero, walang mangyayari at hindi maayos na makita sa atin. Dapat tingnan yung gawain natin bilang miyembro ng Purpose for Christ. Kahit na united ka, kasi kung minsan, maybe the reason why community like this now, this lane, para mababa yung sa CLP natin, Christian Life Program. Kasi parang ang sabi nga natin, siguro nasa trade na. Siguro may na lahat ng Purpose for Christ. Parang di po ako naniniwala doon kasi karamihan, marami pang tao na outside CFC na hindi pa naiintindihan ng CFC. At marami pang kaluluwa, marami pang kapatid natin, marami pang mga batang umiiyak na dapat maipaliwanag natin sa kanilang mga magulang na dapat mag-membro ng Purpose for Christ. Amen mga kapatid. At siguro ito po yung bagay na makita natin sa next slide po. Sa CFC dahil sa ating commitment, tiwala, mas maayos nating agad mga bagay o problemang hindi tulad sa labas ng CFC. At hanggat maaari gawin na yung makakaya upang mapamuhay kayo na mapayapa kasama ng sinman. Kung nasa world, nasa labas, kung mali is mali, di ba? At ayusin natin yung makita sa atin yung anumang kaayusan at kaya-aya na hindi ka pa man nagsasalita parang oo na siya. Sige Brad, sama mo dyan. Di ba? Siguro ito yung makita at mabuksan natin sa outside CFC and CFC members na may paliwanag natin. Hindi naman ibig sabihin kapag nandito ka sa community ng Purpose for Christ, yung sinasabi natin naka-embedded na sa buhay natin, yung kultura natin, yung like for example yung honoring. Yung honoring hindi mo makikita sa outside CFC, di ba? Baka pag nag-honoring ka sa non-CFC member, baka akala nila parang ibang mundo na to ibang utak na nito di ba? Baka tatawanan ka, pero dapat kailangan ipaliwanag yung honoring sa atin at hihingi natin ito sa bawat isa kapag may birthdays, pag may anniversary. Pero kapag gawin mo ito sa non-CFC, baka delikado ka, di ba? Amen po. Yung isa pang practice na nakikita natin yung judgmental sa yung correction. I mean, yung talk number 4 in the CPR, yung correction in the community Purpose for Christ, yung correction to members, napakadali. Maghingi ka lang, maglatag ka lang, Brad, pasensya ka na, nagkamali ako at nanghihingi ako ng tawad sa kasalanan na nagawa. In outside world, yung paghingi ng kasalanan, hindi nila tanggap yun eh. Ano yan? Okay na yan, pabayaan mo na. Parang hindi nila madaling sabihin sa atin kapag nanghihingi ka ng tawad, parang naka-all smile ka. In non-CFC members, parang nakasmangot pa rin eh. Even in the corporate world, hindi ka dapat mag-sorry daw eh. Kasi survival of the fittest. Kapag nag-sorry ka, dapat is a sign of weakness, di ba? Kaya dapat hindi ka nag-sorry. But in CFC, we are encouraged to ask forgiveness, di ba? So ito po yung mga bagay na nakikita natin, yung dapat makita yung practices ng community bilang community as members. Asking forgiveness, correction in talk number 4. Next. Sa Titus 3 verse 1-2, paalalahanan mo ang aking kapatid magpasakop sa mga pinuno at mga pangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging mahanda sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Buiwas na maging pag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. When you talk with outside world, ito yung dapat natin posture bilang member, lalo na yung kalalakihan. Dapat mahinahon ka. Dapat hindi makasmang.
hindi magaspang yung pamamalakad, hindi magaspang yung action mo para kang mayabang magsalita, mayabang maggawa ng mga bagay na dapat natin. So, next. Hanapin na to. Sa Roma 2 verse 14, kaya sino ka mang umatod sa iba, wala kang may dadalian, sapagkat sa pagkatol mo sa iba, hinatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw ang umatod ay gumagawa rin ng ganun. Nalalaman natin natin makatarungan ang umatod ng Diyos laban sa mga gumagawa na iyon. Hinatulan mo na yung gumagawang mga bagay na ginawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa ato ng Diyos? O inamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, mapagpasensya. Hindi mo alam ang kabutihan ng Diyos na umaakay sa iyo at pag-isisip na tumalikod sa kasalanan. Sa Roma, ito po yung pinapaliwanag sa atin na dapat tingnan natin yung pag-iwas ng kasalanan. At siguro ito po yung bagay na magdudulot sa atin bilang yung non-judgmental. At sabi ko nga, yung righteousness, remember, two related bodies. We didn't do any better before our own either. We are there in the same situation, put ourselves in their place. Don't be quick to condemn. Kasi kung minsan, in Corpus Christ, we could easily say na judgmental tayo. Hindi ibig sabihin po na sa community tayo ng Corpus Christ, we are 100% nasa in heaven na tayo. Hindi po ibig sabihin that you are done with the Christian Life program and member of that 10 years, 11 years, 15 years in the community, nasa assurance ka na that you will be in heaven. Di ba? Walang assurance. Ikaw ba maliligtas? Kung isang tatanungin mo yung kapwa mo, maliligtas ka ba? Di ba? So siguro, tanungin natin yung buhay natin na yung we have to bend backward to avoid conflict to establish peace, yung kapayapaan pa rin. Yung pagiging judgmental sa kapwa-tao natin, alisin din natin yun. Kapag nakita ito sa kapwa, nakita ito sa atin, na palagi kang nagsasabi hindi ka maliligtas na kabilang na member ng Corpus Christ. Who are you then to say that you will be saved? Di ba? Nakakagawa ba tayo? Only God knows. Dapat kailangan tayong magtulungan. Be obedient and ready to serve, not to have the attitude to let somebody else do it. Do something good for them. Yung kung bago mo pa tawaran ang isang individual, dapat tulungan mo pa kung paano mo mahikayat ang isang individual magiging member ng Corpus Christ. At ipaniwalag sa kanya kung ano yung maganda mangyayari sa kanyang mga anak, sa kanyang proper posture bilang member nito. Bilang violent, walang magiging masamang pagsasalita sa kanya. But don't about people, speak no evil. Yung huwag kang magsalita ng kademonyuhan sa kapwa-tao natin. Kasi kung minsan nagkikipag-kapwa-tao ka, nakikita yung pakikipag-away. Avoid quarreling. Sino pa yung nagkikipag-away dito? Kapag nakita ka ng non-CFC member at that, nandun pa rin yung wala yung gentleness and show respect of it. Wala yung pag-away-away, yung mga anak mo, nandun yung pag-ubog kayo, di ba? Kung minsan, nakita ng kapitbahay natin, nandun yung pagdarasal, kasama yung kamembro mo ng Corpus Christ kapag nag-prayer meeting kayo. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Pagkatapos ng prayer meeting na yun, nandun yung pagkukuran sa mga kasambahay, sa mga anak mo. Something to that effect na sana hindi makita sa atin. How can we were able to invite ng CFC kung sa atin mismo sa mga anak natin ay makita ng kapitbahay natin na hindi membro ng Corpus Christ yung hindi pagkakasundo ng mga anak. So, siguro turuan natin, be non-violent, yung be firm, be ready to make defense for the hope within us. Sa 1 Peter 3 verse 1, 1 Peter next.
3, alalahanin mo ang kapatid kong magpasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maganda sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo silang huwag magsalita ng masasama laban kaninuman, umiwas sa pagkikipag-away at maging mahinawan at magalang sa lahat. Ito po yung binabanggit ko kanina sa Titus. Next slide. Sa Roma, balikan ko lang po, sa Roma rin, kaya sino namang umatol kayo sapagkat maghatol ng hinatulan o rin ang sarili. Dahil ikaw ang umahatol, gumagawa rin noon. Wala daw maging makatarungan, hatol ng Diyos laban sa gumawa ng mga iyon. Hinatulan mo ang gumagawa ng mga bagay na ginawa mo rin. Akala mo ba'y makakaya?